Ayan mga kasalon, gusto ko lang mag-comment doon sa sa usapan ng mga barbero, sa group ng mga barbero, kung sino yung magaling, sino yung dapat magturo, at sino ba yung accredited dito sa Pilipinas bilang educator o di kaya eye trainer. Sa totoo lang, dito sa Pilipinas, mayroon naman mga trainer talaga ng TESDA. Ito yung mga nabigyan ng NTTC o di kaya license na mga trainer. Sila yung qualified o accredited ng TESDA. Ibig sabihin, kapag ikaw ay accredited ng TESDA, it means designated ka na trainer ng government natin dito sa Pilipinas. It means ikaw ay may lisensya para ikaw ay pwedeng magturo. So, ano nga ba yung requirements ng pagiging trainer o di kaya educator? Tinatawag nilang educator o di kaya trainer o accredited na trainer kahit dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Una, syempre, ikaw ay college graduate. Yun ang number one na hinahanap nila, college graduate or kahit na 2 years course ng college, at least nakapag-college ka. And ikalawa, at least 5 years experience mo as a hairdresser or barbering or barbero. It means, kasi ang hairdresser dati, full qualification ng hairdresser, ng hairdressing course ay kasama ang barbering. So ngayon, pinaghiwalay na kasi ang barbering at saka full course ng hairdressing. So ngayon, meron ng NC2 mismo ang barbering. Yan. So, sino yung mga qualified na magturo bilang isang barbero? Once kasi na ikaw ay hairdresser, full qualification ka as a hairdresser, lahat yon ginagawa mo, babae o lalaki, nagugupit ka, di ba? So, kapag ikaw ay isang trainer ng hairdressing ngayon, pwede ka na mag-apply as a trainer ng barbering. So, kailangan maipasa mo lang yung assessment, kagaya ng NC2. Yan. So, kapag meron ka ng NC2 ng barbering, yan kasi ay requirements para ikaw ay makapag-TM. Yan. So, kapag may NC2 ka na, graduate ka ng college, any bachelor degree, or 2 years course ng ng college, ikaw ay, at saka 5 years na working experience, mas maganda kung abroad, ay ikaw ay qualified na maging TM trainer. Ibig sabihin, pwede ka na mag-aral as a teacher's methodology para magkaroon ka ng certificate o mag-undergo ka bilang isang trainer. Kasi ang TM, teacher's methodology, so pag-aaralan mo doon sa TM kung paano mo may evaluate, may ituturo ng tama yung kaalaman mo about sa barbering, siyempre basic and common, and then core competency. Kaya mo dapat ituro yon, kaya mo rin gawin. So, ibig sabihin, kapag nag-TM ka, gagawa ka ng libro mo. It means, lahat ng ituturo mo dun sa sa course na barbering, andun lahat nakapaloob yun, ituturo mo yon. So, gagawa ka ng libro mo, then dun sa pag-aaral kasi sa TM, paano mo ituturo yon? So, pinag-aaralan yon, lahat yon. Kapag ikaw ay nakapasa, kapag ikaw ay nakatapos, it means kapag natapos na yung duration ng training ninyo, meron kayong assessment. So, sa assessment, kung ano yung mga ginawa mo sa libro, kung ano yung ginawa mo sa libro na ituturo mo, i-demo mo yon. So, sa assessment, magde-demo ka, sasabihin mo kung ano yung mga ginagawa mo. Hindi mo naman kailangan mag-actual. Ibig sabihin, magde-demo ka as a teacher. Paano mo ituturo yung course o yung competency na ituturo mo. So, dapat competent ka doon. Kasi kung ikaw ay competent, yan, magiging competent ka, ibig sabihin, ikaw ay pwedeng maging trainer. Sa COC1 yon. Sa COC2, sa assessment ng TM, ito ay bilang assessor. So, kapag sa COC, qualified ka din na nakapag-perform ka, kung paano ka maging assessor ka din. So,
Pagkatapos mo ng training na TM, assessment, pwede kang maging trainer o di kaya maging assessor. Pareho yun. Meron naman mga hindi nakapasa as assessor, pero nakapasa sila as a trainer. So, pwede kang mag-apply na ng NTTC mo as a trainer lang. Pwede rin naman mag-apply ka as assessor kung ikaw ay nakapasa as a assessor or competent ka pareho. Then, may mga proseso pa yon. Hindi ka pa pwede magturo agad. So, mag-apply ka sa TESDA kung qualified ka as a trainer. Then, lahat ng requirements ulit, ipapasa mo yon. And then, wait ka lang doon sa NTTC mo. Yung NTTC, ito yung pinaka-license mo para ikaw ay maging qualified na trainer sa TESDA man o kahit saan na TVI na gusto mong pagturuan. Okay mga kasalun, yan yung mga kailangan ng isang educator na barbero o hairdresser dito sa Pilipinas.